Magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes, 22 ng Enero. Bago tayo mag-imbestigahan sa mga sumbong na inilapit sa amin, mahaba na po yung pila. Puno na po kami sa aming Action Center. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ang pambansang sumbungan, ipabitag mo, hindi po pang Maynila, pang buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa Manila lang kami naka-base. Pero kapag kayo po'y mga reklamo at sumbong na pang-aabuso, ito naman ho'y pagwawalang bahala sa inyo, kapabayaan, pwede niyo pong ilapit ho sa amin. Ngayon, kami po'y nagpapasalamat sa aming ito'y public service partner po namin. Sino po sila, mga boss? Kilalanin po kung sino sila. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang #ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng #ibabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng #ipabitag mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Maraming nagtatanong kung saan kami matatagpuan ng aming tanggapan, ng aming Bitag Action Center. Kami po'y matatagpuan po sa 102 Timog Avenue, Ritual Center. Nasa Quezon City ho kami. Alas 8 ng umaga, mga bossing. Bukas na po kami. Marami na pong pila. Ayaw po namin makita yung mga pumipila sa labas. At pagkatapos nagagalit yung supladong bangko dyan sa katabi namin. Ang pangalan ay IPB. Baliktarin niyo po yan. Loko-loko yung mga bangko na yan. May isang araw pag nareklamo ko, hindi namin kayo sasantuhin. Ayaw po nila doon sa mga pumipila. So, ngayon mga boss, alas 10:30 pa lang kanina, aabutin na po tayo ng 100 mahigit at marami pong nagdaratingan mula sa mga probinsya ng Davao, Cebu, Bohol, Nueva Vizcaya, Bataan, nagbiyahe pa para makaabot lamang mga sumbong. Ngayon, anumang problema, reklamo, sumbong, binibigyan po namin ng agarang aksyon at solusyon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo at tulong, may tatak, bitag ni Ben Tulfo. Ito po, #ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, #ipabitag mo. Lalaking may Parkinson's disease ikinulong dahil napagbintangang pumatay. Kapatid nagpasaklolos sa bitag. Mali ang floor plan na ibinigay sa inyo ng DPWH dahil ang DPWH Region 6 hindi nakipag-ugnayan sa DO. 400,000 na halaga ng face mask gustong mabawi na isang dating online seller. Buyer na nagpakilalang empleyado ng gobyerno hindi na nagbayad. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Kakaibang reklamo po itong hawakan natin ngayon, ano? Person with disability na may Parkinson's disease. Nakulong siya ng 3 buwan dahil sa kasong murder. Hinuli at kinulong dahil kapangalan lang. Totoo kaya to? Well, 3 buwan na kulong at nawala sa kanyang, medyo nahiwalay sa kanyang pamilya. Ang PWD, a person with disability na si Willie Dacalio Morao mula Albay, ay kinulong sa Maynila City Jail si Willie. Si Willie may sociological disability. And then, sabihin na ho natin, physiological disability, physical disability. Yung physicality niya po, meron sinasabing kung tatawagin sa salitang Ingles,
constraint and restraint and movement doon sa sinasabing Parkinson's disease. Dinampot siya sa loob ng kanyang bahay mula sa kanilang probinsya dahil sa isang warrant of arrest na ito'y kasong murder. Ang murder case nangyari daw sa Maynila. Palaisipan sa pamilya ni Willie kung paano nasampahan ng kasong murder ang kanyang kapatid. Ngayon, hindi niya raw ito, hindi para siya nakakapunta talaga sa Maynila. First time. At dito po, binahe siya at kinulong dahil sa, mistaken identity, detalye ng sumbong. Panoorin. Kami po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo po para humingi ng tulong at mapaimbestigahan po ang nangyari sa pagkakakulong ng kapatid kong si Willie po. Noong August 28 po, magkasama po kami ng kapatid ko sa bahay. Tapos may biglang dumating po, nagulat po ako kasi sabi niya may warrant of arrest daw yung kapatid ko na murder daw po. Sabi ko po ng CDGB Ligaw, papagamot lang po ako. Sa karating akong kulungan, hindi ako kalabas, hanggang din lang ako Maynila. Ang ginawa ko pong hakbang, umuwi po ako ng Bicol para siguraduhin yung nangyari. Kasi nagulat din po kaming lahat. Ba't nangyaring gano'n? May kapansanan po yung kapatid namin. Tsaka hindi po siya lumuluwas ng Maynila. December 4, nung pumunta yung complainant, kinausap po ako. Ang sabi niya po sa akin, hindi na daw po sila interesado sa kaso kasi nagtataka sila bakit ang hinuli taga Bicol, ang pumatay kilala nila kasi kaibigan ng kapatid niya yung pumatay. December 5 po, nailabas ko na po yung kapatid ko ng alas 11 ng gabi sa City Jail po. Sir, anong naramdaman nyo nung December 5 po, nakalabas po kayo? Masayang malungkot po kasi napagdusan ko hindi ko man ginawa. Nananawagan po ako kay Sir Bentol po na sana po matulungan po kami sa nangyari sa kapatid kong sa pagkakakulong niya, sa pagkadawit ng pangalan niya sa hindi naman niya po ginawa. Nagdusa po siya ng hindi naman niya kasalanan po. Maraming salamat po. God bless po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Masakit po kahit sino, ilagay niyo lang sarili niyo kung kayo po'y nalagay sa sitwasyon na kung saan napagkamalian, mistaken identity. Tapos nagdusa ka. At marami pong mga storyang ganito kahit sa ibang bansa. Ilang taon, 10 taon, 25 years, malaman nila na mistaken identity. Pero sa ibang bansa, binabayaran po sila. May compensation sa nangyaring mistaken identity. Nadidemanda po nila kung sino yung dapat idemanda na. Sa bansa po natin na mistaken identity, dahil mahirap na bansa po tayo, parang pangkaraniwan na lang. Pag nagkakamali mga alagad ng batas, nagkakamali rin kuminsan. At ang alagad ng batas, pag-iimbestiga ng mga alagad ng batas at paghuli doon sa mga taong inaakala nila ay suspect, hinaharap mo sa hukuman, kaya kung mali yung nakuha mo, ay mali rin ang papasok sa hukuman. Kaya kinakailan dito masusing pag-iimbestiga. Hindi namin sinasabing magaling kami. Mahalaga po rito, pakinggan po natin. Ilagay nyo lang po sarili nyo. Put yourself in their shoe. Ano kayong pakiramdam na kapag ikay walang kamalay-malay, andoon ka sa Albay, nandito nangyaring, minsan di ka nakaapak sa Maynila, naakusahan kang pumatay sa loob ng public cemetery, yung taong may kapansanan, yung physicality niya, yung kanyang physiology, may constraint. Merong sinasabing bagay na medyo hindi mo magagawa kasi hindi ka pwedeng, yung limitadong kilos mo. Merong sinasabing constraint, may restraint. Hindi mo talaga magagawa dahil dun sa kalagayan mo. Makakasama natin ngayon sa studio si Belia Vargas at si Willie Dasilio. Sila yung magkakapatid. Nakikita nyo ngayon, ito si Willie, yung PWD nakukulong. And you can only see, kanina ko pag pinagmamasdan, yung sinasabing Alzheimer's, yung hindi mo makokontrol na talagang makikita mo yung movement ng sinasabi natin. Ayan. So, nagbiyahe pa po ng Maynila yan. So, hindi po ganun kadali. At if you look at that, pati mismo na yung sinasabi nung mas maganda siguro,
ito na po mismong mga sila na magsasalita. Ano? Si Belia at si Willie, magandang umaga sa inyo. Isang mapagpalang araw po, Sir Ben. Magandang umaga. Kumusta naman si Willie? Willie, kumusta ka naman? Mabuti po. Okay, sige. Alright. Naging madamdamin si Willie. Alam niyo ho kasi pag sinabi ng tears of joy, yung Parkinson's disease, hindi po bilang. Yung tears of joy may nakikinig. Yung condition ho ni Willie, para malaman natin, kinuha na po namin para mas mabilis. Since 2005, anya na po, may constraint restraint on his mobility sa kanyang kilos. Hirap po yan eh. Physiological condition, physicality, pangangatawan ng tao, malaba. Hindi pa nakapunta sa Maynila. Ang krimen nangyari sa Manila North Cemetery, February 2023. Samantala, ni isang minsan, dahil lamang dito sa pangalan niya, ano nangyari? So, ito na. So, ikaw, kasama mo, ano? Okay, una sa iyo, Willie, kumusta ka naman? Mabuti po. Okay, giniginaw ka ba o talagang ganun Ganito lang? po talaga. Ganun ka talaga? Opo. Nakakalakad ka ba ng malayo o Hindi po. malapitan lang? Natutumba po ako. Dapat sa'yo na sa wheelchair. Nakakalakad naman po kasi pag napagod, tutumba. Kaya ka umuupo. Opo. Mm. Kasi masakit eh. Kailan ka pa nagkakaganito? 2005 po. Ang mga senyales yan bago nangyari sa yan. Nanginginig na po. Unti-unti nanginginig hanggang tumagal na malala. Okay. Ano ba ang trabaho mo dati? Wala po eh. Manukan lang po. Sa Manukan. Kailan mo naramdaman yung ganyang klase ng 2000, bago ng 2005, then 2000? Matagal na po to, sir. Okay. Nag-umpisa to, nung maliit pa ako to, nanginginig konti. Nakukontrol ko naman. Tapos lang tumatagal ng malala. Sinuri ka ba ng doktor na ikaw may Parkinson's disease? Yung sinabi? Hindi po, sir. Since po hindi po siya napacheck up, gawa po sa hirap ng buhay po. Pero nakita ba siya ng doktor sa ganyang klaseng na nanginginig? Hindi po. Yung kanyang pagsasalita. So, paano niya nalaman na Parkinson's disease? Sa barangay po, Sa Sir barangay, Ben. sa barangay mismo nagsabi, may barangay kayo health center? Opo. Doon nagsabi mga Opo. nurses, doktor. Opo. Di, nagpasuri na rin siya roon kasi mga health center, sa probinsya yan eh. Ang ayoko lang kasi rito para tayo nagda-diagnose. Hindi ba? Ako kasi pag hindi ako sigurado kung saan man ang galing yan, na sumuri sa kanya may Parkinson's, okay? Opo. Kaya ako maingat ako sa mga salita kasi ayoko parang magdo-doktor-doktor. Hindi Opo. naman tayo rito. Ang trabaho ko rito ay tumulong lamang. Okay, so anong dahilan ba't mo dinala sa akin dito ang kapatid mo at kailan nangyaring dinampot siya doon sa Albay? Opo. Kwento mo sa akin. Sige, ikaw na lang para hindi ka... Nandoon ka ba? Kasama mo siya sa bahay? Hindi po. Yung isang kapatid ko po. Isang kapatid mo. Opo. Sige. Okay, sige. Kaya mo bang ikwento sa akin kung ano nangyari sa iyo, Willie? Pumunta po ng August 28 yung mga tao. Police? Hindi po kayo po nakasibilyan po. Okay. Tapos kinuha po ako, sabi papagamutan ko. Sinabi sa'yo? Papagamutan po ako. Papagamot ka. Hanggang nakarating na po ako dito, hindi man ako Hindi ka ba kilala ng barangay sa lugar, mga pulis doon? kilala po. Alam ng barangay na ganyan ang sitwasyon mo? Alam po. Nakikita ng barangay doon sa Opo. health center? Kilala ka rin ng kapitan doon? Opo. Sino pa nakakilala sa lugar ninyo na ganyan ang karangayan mo? Marami po eh. Ni minsan di ka nakaluwas ng Maynila, maliban Hindi pa lamang po. nung binitbit ka nila, binahe ka First na. time ko po nakapunta sa loob pa po ng kulungan. Nung kinuha ka sa inyong lugar, saan ka sinakay? Private po, sasakyan po eh. Okay, nung kinuha ka private that time, saan ka dinaretso? Naligaw po, police station po, sir. Okay, pagdating sa station, anong nangyari? Tinanong po ako, hindi ko bang kilala ang binabanggit na pangalan. Ano bang pangalan daw ng suspect ang hinahanap nila? William Moral Balsuto daw po, sir. So, ang pangalan mo ay Willie Morao. Opo. May middle name ba yung hinahanap nila? Hindi ko po alam, sir eh. Nung wala ka bang kasama nung hinuli ka? Wala Nag-isa po ka eh. lang? Yaman po ko walang kasama. So, yung nag-iimbestiga ng polis, tinanong ba ang sitwasyon mo? Ba't ganyan ka? Hindi po eh. Wala man lang nakapansin sa'yo sa sitwasyon mo na
Yung ganyan ang Sinabi ko kalagayan. po sa kanila, hindi man naniniwala eh. Doon mismo sa lugar ninyo. Opo, kasi sabi ko, papagamot kasi ako eh. Pero hindi ka nila kilala na taga-probinsya doon sa lugar ninyo. Kilala po ako doon eh. O, kaya lang yung mga pulis umaresto sa hindi ka kilala. Hindi po. Malayong bayan ba yung pulis na pinagdalhan sa'yo? Ligaw po, sir. Malayo? Malayo po siya, sa sambayan pa po. O sa isang bayan? Mhm. So, nung malaman mo, inaresto ka, dinala ka sa Manila, sinakay ka sa sasakyan. Sa kampo kami, nagbas po lang kami. Nagbus kayo. So, nagbus noon, anong pakiramdam mo nung nagbabus ka? Kinakausap ka ba ng pulis o nagtatanong ka, bakit ako binahe? Iba po nagdala sa akin po, sir. Hindi ka nakausap? Babae po nagdala sa akin. Babae? Babaeng policewoman? Opo. Kinausap ka ba ng policewoman? Nagtinanong ka, ba't ganyan ang kalagayan mo? Yan po ako, sabi ko, matagal ito, sabi, ma'am, sakit ko to. Tapos pagdating sa Manila, pinasok po ako sa Presinto 3. Yun lang po ako doon sa Presinto 3, bago ko linip sa malaking kulungan. Nung dinala ka ba sa Maynila, nakaposas ka? Hindi ho. Na ganyan ka lang? Opo, nakaupo lang po ako. Napansin ka ng policewoman nung nagdala sa'yo na parang nanginginig ka? Opo, alam mo po nun. Sabi mo sa kanya? Sinabi ko po sa kanila, hindi man naniniwala eh. Ganyan ka ba magsalita na parang medyo Ano po, hirap ka, parang... hirap na hirap nga po akong magsalita eh. Nung dumating ka sa Manila, dinaretso ka na agad sa loob ng kulungan? Bago pinasok po ako sa malaking kulungan, pinasok mo na ako Presinto 3, sir. Sa Tres? Mhm. Opo. Sa Manila to? Opo, katabi lang ng Manila City Jail. O City Jail? So, pagkatapos noon, saan kang dinala? Doon sa malaking kulungan na po, pag umaga, dating ng umaga. City Jail? Opo. O pagdating sa City Jail, nakita ka ng mga kasama mong preso. Opo. Nakita kang ganyan, anong sinabi sa'yo? Wala naman po. Ba't ka kulong hindi ka man taga rito? Naawa ba sila sa'yo? Nakawa po sa akin eh. Kasi hindi ko man pangalan nakalagay sa warrant eh. Nung nakita ka ng mga ibang preso sa loob ng kulungan, nung nakita yung sitwasyon mo, anong sinabi nila? Nakawa nga po sa akin eh. Kasi dapat hindi man daw ako nakulong. Nakabukod dapat ako sa mga kulong. Dapat doon ka sa lugar na may mga kapansanan. Opo. So hinalo ka nila doon sa mga... Alo-alo na po kami doon eh. Hirapan ka ba nung araw na yun? Hirap na hirap po sir eh. Anong hirap ang dinanas mo sa loob ng kulungan? Grabe yung hirap po sir. Anong Nangayayat po ako. Ha? Nangayayat. Nakakain ka ba ng tama? Hindi ho. Anong pagkain ninyo? Konti lang po sir, tinatakad. Nagugutom ka rin sa loob? Opo. Alaala mo nung kayo nasa Albay, hindi naman ganyan ang kain mo. Hindi ho. Nagkasakit ka ba sa loob ng kulungan? Opo, nagkasakit po ako. Saan ka dinala? Yun lang sa loob ng kulungan, may pagamutan doon maliit. Di ka ba nilipat sa isang pita na parang hiniwalay ka dahil sa kondisyon mo? Hindi ho, alo-alo kami. Mhm. So ilang buwan ka nakakulong sa loob ng kulungan? Nag-apat na buwan po. 4 na buwan. So pang-4 na buwan, hinarap ka ba sa hukom? Opo. O nung hinarap ka sa hukom, nandoon ba yung pamilya ng biktima na nagtuturo sa iyo, ikaw yung suspect? Opo, katabi ko po. Katabi mo, nung nakita ka ng nagturo sa iyo, ano sinabi sa iyo? Hindi po niya ako kilala. Hindi ka kilala. So, tinanong ba ng hukom? Ano ba nangyari? Ito ba? Tinanong? Hindi ho eh. So ano lang nandoon ka? Kasi kapatid ko pinalabas eh. Paano? Pinalabas sa kapatid ko. Pinalabas? Oo, lalabas po yan eh. Ano daw? Pinalabas daw po ako. Pinalabas ka? Nung kinausap siya, opo. Okay, sige. Nung pinalabas ang kapatid mo, anong usapan ninyo? Hindi ko po sir maintindihan ng English kasi. English? Hindi po kasi siya marunong magsulat tsaka magbasa. Yung judge? Hindi ito po. Sinong nagsalita sa kanya? Ba't siya pinalabas kapatid mo? Sino yung nagpalabas sa'yo? May kayo mag-usap sa akin police sir. Anong sinabi ng polis? Kaya tumutong ako si William Balis. Sabi ko sir, hindi po ako yun. Oo. Tapos, ayun na po, parang may tinig siya. Nahihirapan ka ba? Opo, masakit na katawan ko eh. O di sumandal ka ng konti? Okay. Kaya mo bang sumandal? Opo. Masakit ang buong katawan mo. Kasi napagod kasi ako kalalakad eh.
Dapat pala naka-wheelchair to. Hindi na siya pinalalakad, tinutulak na lang. Ang layo po kasi ng nilakad namin galing bagong baryo Gusto po. mo ng wheelchair? Huwag na po, para may exercise po ako. Okay, so nung nakita ko ng pulis, ano sinabi sa'yo? May tinanong naman po, tapos para may tinitingnan sa picture sa cellphone. Tinignan sa picture, cellphone. Opo, pinawal po itong mask ko po. Tinatanggal, oh. Nung nakita na sa picture, ikaw at saka yung suspect, tama? Malayo po eh. Malayo. Gaano kalaki nakita naman yung suspect? Pinakita kaya? Hindi ko po siya So anong ginawa nung makita na malayo? Anong ginawa sa'yo? Wala po, biglang lumipat sa kabila. Okay. Nung hinarap ka ng huwis, ano nangyari? Sa huwis? Hindi ko po maintindihan sir, sinabi nila eh. Hindi na maintindihan. Okay, sige. So paano ka nakalabas pansamantala? Hindi ko po alam sir eh. Hindi mo na alam. Sige. Kakausapin kita. Ano ba nangyari? Sige, kasi parang hindi niya naintindihan masyado. Sige, ako lang. Ano nangyari? Ang nangyari po sa kanya, sir, yung binigyan lang po kami ng provisional dismissal Release, po. okay. Ayun Sige. po yung gusto ko pong malinawan sana po. Okay, Kaya po, sige. Mamaya kausapin. Okay, sa linya ng telepono si Police Major. Ito ay si Philip Ines. Akala ko Philippines pag pinagsama mo. Philip Ines. Okay, Major Philip Ines, magandang umaga sa'yo. Yes, Sir Ben, isa po kakalmado at mapagpalang umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Alright, maraming salamat sa pagtanggap mo. Alam mo, yung papilido mo talagang pag pinagsama mo, Philippines. Okay. Tama po kayo, Sir Ben. Pangalan ko po, Philip, at pilido ko, Ines. Pag pinagsama niyo po, Philippines po. Philippines, okay. Major, tatanong lang ako, kayo naman spokesman. Ako nagtatanong lamang, hawak nyo kasi ang kasong murder dito. Hindi naman sa pinag-uusapan natin. Curious lang ako, out of compassion and human interest. Ayokong tingnan ang merito ng kaso. Nakalabas po sila at lumapit sa amin. Gusto lang malaman on the side ng law enforcement, kung kayo po pwede magsalita, tinatanong nila, ano bang ibig daw sabihin at sinalabas sila provisional release? Na parang ano bang situation ng kaso nitong pobreng galing sa yung physicality niya at saka yung makikita natin yung kanyang condition really warrants na yung kung titingnan mo lang na talaga siyang PWD, may Parkinson's disease since 2005. There's constraint and restraint sa kanyang mobility. May physiological condition dito, physicality, pangangatawan ng tao. Medyo makikita na agad natin. Wala pa din, minsan di pa siya nakabiyahe sa Maynila. Ever since bata pa siya, 2005, nag-umpisa. Pag napagod, umuupo siya kasi hindi niya makayanan. Ano pong situations ng kaso nitong murder na kapangalan niya raw? Ano pong nangyari dito, Major? Yes, Sir Ben, hawak ko lang po yung spot report at saka yung mga progress report. Kaya konting brief background lang po ito. May nangyari pong shooting incident noong pong February 14, 2022. Ganun pong alas 2 ng hapon dito po sa loob ng Manila North Cemetery. Kung saan nga po, yes po. At may dalawa po doon tayong biktima dyan. Dalawa pong babae, isang 32 years old na kalaunan namatay po at isa pong 28 years old po na nadala naman po sa hospital. Okay. At yun nga po, ang nag-imbestiga po dito, ito pong homicide section natin ng Manila Police District. At during po dun sa course ng pag-iimbestiga, nag-check din po tayo ng mga CCTV. At meron po tayo lumabas dito na complainant. Ito po, nandun po sa progress report nila na may date po na June 11. Nung June 10 po, may lumabas po kasing testigo, kapatid po ito nung biktima natin. At nung June 15, meron din pong isa pang lumabas na testigo natin na nagtuturo po na ang bumaril po ay ito pong si William Balisoto Imoral alias Tatang. Kilala din po sa tawag na Willie Dasilio Imurao. Kaya po dahil po dito sa mga testigong ito, yung kapatid po at meron pa po tayo isang testigo na nagsasabi na siya po yung suspect natin dito, isinampa po sa tanggapan ng taga-usig itong kasong murder by gun shooting noong June 27, 2023 po. At dyan po,
Nandun na po sa piskalya yung case at kung nababanggit niyo po kanina, yung provisionary dismiss po ba yung sinabi niyo po kanina? Release ata, provisional release ata. Okay po. Sir, pagkakaalam ko po dyan, pag mga ganyan po, sir, no, kailangan lang po, kulang po yung ebidensya o yung mga biktima po ay hindi po, yung mga kamag-anak po ng biktima ay hindi po. Excuse me. Let me just, okay, babalik muna. I'm sorry, babalik. Patingin nga ulit, parang nakalagay provisionally dismissed. Yes po, Sir Ben. Pagka ganyan po kasi, dahil matagal na rin po tayo sa police, ang ganyan po, ibig sabihin po nito, maaaring pong yung mga complainant po nito ay hindi po nag-attend ng hearing Okay. or nakita po ng ating husgado na may kakulangan po sa ebidensya. Kaya po, ito po ang naging status niya ngayon. Alright, sige. Sir, maraming salamat sa iyong pagpapaliwanag. Kaya lang dito, again, since anyway, nakalagay provisionally dismissed. Ngayon, ang paglapit po nila sa akin, kung kayo po'y titingnan niyo po, I don't know kung nakita niyo yung physicality nito, yung constraint and restraint na, doon pa lang, you will now eventually, kilala rin siya sa lugar nila, sa mga barangay, sa barangay nila na out of their, na talagang since 2005 pa, ganun na siya, hanggang the last nang kinuha siya. So, sinasabi ng kapatid nitong babae, ano ba nangyari na tinuro ba siya, nakita ba siya nung humarap sa hukom? Opo. Anong sinabi ng suspect, yung victims na nung tinuro siya? Negative po. Negative. Hindi daw po siya. Hindi siya. Nakausap ko po personally yung complainant. Ang sabi po sa akin, ayun nga daw po, nagtataka po sila bakit ang hinuli taga Bicol. Okay. Kaibigan yung pumatay sa kapatid. Well, in the first place, dahil kapangalan eh. Opo. Alright, so, sir, ako kinuha ko lang Major Ines, maraming salamat. Hindi na, anyway, kung ano man ang ginawa ng judge dyan, provisionally released, dismissed, we'll leave it there sa parting yan. Maraming Yes, sir. salamat, Major, ha? Yes, sir. Maraming salamat po at nabigyan na kami ng pagkakataon may bigay namin na ganitong impormasyon. Alright, Sa mapagpalang umaga po. Alright, sige, ganito. Tingnan nga natin dito si Batas Mauricio kung sakaling makausap natin. Naawa naman ako sa kanya, kaya lang nagkakamali rin kahit sino. Kuminsan mga polis, kahit na nga kuminsan alagad na yung husgado. Hindi lang sa bansa natin, sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, dito sa atin. Malimit dito yung, ang tawag dito, may tawag dito yan mistaken identity. And then yung suspect, hindi naman talaga yung suspect. Kapangalan lang, maaaring kuminsan, medyo, kung titingnan mo yung description ng suspect at doon sa biktimang another suspect, hindi magkatugma. Siguro isa sa mga dahilan na ginawa ng judge. Di ba? Ayokong pangunahan. Pero kung ikaw mismo nakausap mo, yung victim, kapatid, at sinasabing hindi yan. Opo. Ibig sabihin, hindi talaga yan. So, ginawa ng husgado yung pagbigay ng provisional. Ano bang ibig sabihin ng provisionally dismissed? Yan ay sasagutin ngayon ng ating resident lawyer, si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga, sambayan ng Pilipinong. Nandito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, paglilingkod partikular sa mga inaabuso. Yes, sir. Okay, dito, Attorney, shortcut na lang, anong ibig sabihin ng provisionally dismissed na judge? Yes, ang ibig pong sabihin, kagaya po ng salitang ibinabadya ng provisional, abay pansamantalang pagkakapawalang bisa ng kaso, Ginoong Ben Tulfo. Sa ilalim ang ating rules on criminal procedure o ang mga proseso ng paglilitis ng mga kasong kriminal sa mga hukuman sa Pilipinas, nakasaad po dyan na pagka ang complainant hindi nagpapakita o di kaya ang pulis na humuli o di kaya ang sino man na interesado sa pagpapatuloy ng kaso sa paglilitis na itinakda ng hukuman, pinapawalang bisa po yan, pero kadalasan ginagamit po nila yung salitang provisional dismiss o pansamantalang pagpapawalang bisa upang
baka may nangyari doon sa complainant, makabalik siya at makahingi na buhay na muli ang kaso. Yun po ang ibig sabihin. Parang ibig sabihin na hindi na siya pwedeng yung civil liability or anything na ididemanda dun sa wrongful arrest kung tawagin. Yun ba? Tama po kayo at ang masakit lamang po sa reglamentong pinairal ng revised rules on criminal procedure natin, yan pong katayuan bilang pansamantalang pagkakapawalang bisa, Ginoong Ben Tulfo, ay tumatagal yan hanggang 2 taon. Pag sa loob ng 2 taon at hindi nabuhay na muli ang kaso, kakailanganin po noong tao na sangkot dyan, nung napawalang bisa pansamantala ang kaso, na magsumite ngayon ng formal na kahilingan para maging permanente ang pagpapawalang bisa. Ayun. So, hihilingin ng itong a person na inaresto na hindi naman siya. Ngayon, ay kasama po natin, attorney, kasi yung kapatid, hindi masyado makasalita, hindi masyado makakilos to. Pag medyo lalakad, umuupo agad. Matindi yung kanyang, yung kanyang constraint and restraint of movement, Nung nakita raw ng kapatid ng suspect na namatay, ang sinabi raw ata, anong sinabi ng yung mismo ng nasa loob ng nakausap mo? Nakausap ko yung... Sa loob ng hukuman, sa labas na? Sa labas po. Anong Kinausap sinabi? niya po ako. Sabi niya po sa akin, negative daw po yung kapatid ko. Kasi daw po, kilala po daw nila yung pumatay sa kapatid niya. Kasi magkakilala daw, magkaibigan po sila. Magkaibigan Opo. sila. So, hindi ito. Hindi daw Ayun, po siya. tingin mo, attorney. Mismo yung, yung kapatid ng biktima, kilala yung suspect. At ito raw sabi, negative, hindi ito. Kaya binigyan ng provisional dismissed. Yun lang yung dinero namin. So, parang to settle the score, parang to make sure na sigurado niyan, kinakailangan mag-file na talagang permanently dismissed yung kaso niya. Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo, para magkaroon na po ng kaliwanagan na talagang hindi siya yung tao na pinagsususpetsahan o inaakusahan ng krimen. Alam po nyo dyan sa mga ganyang issue, Ginoong Ben Tulfo, may tungkulin din po kasi ang ating mga kapulisan. Hindi ko mo may nagtuturo sa isang tao na yan ang gumawa ng krimen, tungkulin po ng pulis, Ginoong Ben Tulfo. And we're saying this for the record, sa ipabitek mo ni Ben Tulfo, ang katotohanan ng titignan niya yung sirkumstansya. Pagka ganitong may sakit, hindi makakilos, may Parkinson's disease at medyo marami nagpapatunay na matagal na at hindi lumalakad, hindi nakakapagbiyahe, walang kakayahang bumiyahe ng sarili. Mukhang mahirap lunukin para sa pulis. Dapat po'y kumilos sila para maklaro muna yan sa hukuman. Sabagay, dito sa hukuman, nakita rin na parang ayaw rin na nagkaroon ng hesitation on the part of the victim's family na kilala na kasi yung mismong bumaril, hindi raw ito. So, bakit attorney sa ibang bansa, tatanong ko lang, medyo lalabas lang ako, Apo. Now, wrongfully, they were arrested and served their sentence for 20 years, 25 years, and even more for the wrongful arrest and being sentenced. Sila ay nakakakuha ng danyos doon sa gobyerno, sa mga alagad ng batas for the wrongful arrest. Meron ba tayo rito sa Pilipinas para medyo mag-ingat ang ating mga alagad ng batas? O kulang pa tayo ng batas for the wrongful arrest made by the law enforcers na pagkaroon ng due diligence? Na dapat siguro ipasat ang mga batas na kapareho nito, wrongfully arrest, because we have a lot of complaints na kapareho nito. Ano sa palagay mo? Well, meron po tayong mga umiiral na batas na nagpapatibay ng pagbabayad ng gobyerno, Ginoong Ben Tulfo. Danyos. Hindi po noong pulis, hindi po noong kung sino mang nakahuli para po dito sa wrongful prosecution and kahit na po yung wrongful sentencing pagkaminsan at meron pong danyos na ibinibigay. Ang masakit lamang po dyan, ang dapat pong idagdag dyan at dapat pinag-iisipan ng mga kongresista at mga senador natin, yung pong katotohanan napakaliit naman nung ibinibigay na kabayaran doon po sa pagkakadisgrasya ng taong wala namang kasalanan pero nilitis pagkatapos ikinulong. Dapat po dadagdagan, Ginoong Ben Tulfo, dahil malaki sa pagkatawan na wala dahil po sa pagkakakulong at sa pag-uusig ng wala namang palang katotohanan. Normally, pag sinabi mo dapat malaki, parang naliliitan. Ano ba, mayroon bang may cap ba dyan? Hanggang ganito lang, kung sakaling wrongfully you are arrested, pero yung actual sentencing, pero kapareho nito, nakulong po siya ng 4 na buwan sa loob ng piitan na hirapan siyang kumain with all these
anxiety and the sleepless night and lahat yung mga ganong klaseng sa kanyang kondisyon, hindi ba siya pwedeng pati yung mga sinasabi natin, yung mga person with disability to stand up for them, so magkaroon ng due diligence mga pulis natin? Alam po ninyo, yun yung problema po natin dyan. Kaya nga po napakakawawa ng mga sektor na inaabuso sa lipunan. Dahil kahit po sa batas na umiiral sa kasalukuyan, maliit po malaki na po yung 100,000 pisong ibinibigay. Naku. Isipin po nyo na abuso, nakulong, nausig, pagkatapos wala naman palang batayan. Abay, kawawa naman yung ating kababayan. So, kung meron pong grupo, kongresista o senador na magpapanukala, taasan naman ang konti at ibagay doon po sa pagtaas din ng cost of living ng ating mga kababayan. Pero wala pong tumitingin, Ginoong Tulfo, sa larangang ito ng mga inaabuso ang kababayan natin. Hindi kaya baka mabangkaroting gobyerno natin kapag ganyan. Baka mamaya sa dami ng wrongful arrest, abay daang-daang milyon para nanalo tayo ng sweepstakes na kung minsan pagdududahan mo kung sino yung nanalo. Medyo nawala tayo ng konti. Attorney, maraming salamat sa paliwanag nyo, para medyo natututo rin yung ating mga manonood at sila'y nagugustuhan yung estilo nyo na kayo napapaliwanag at medyo yung presentation purposes, educational, informational, yan po, natututo si Juan de la Cruz. Sa mga problema ng iba na bubuksan na lang isipan, nagkaka-interest, na tayo hindi talaga entertainment, reality, ito yung mga totoong tao, totoong buhay, totoong hamon, totoong pagdurusa na kuminsan mali, dahil may nagkamali. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat po, Ginoong Tulfo, sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga inaabuso. Dito po kayo, ipaglaban mo sa pamamagitan ng ipabitag mo kay Ben Tulfo. Bitag ni Ben Tulfo. Magandang araw po sa atin. Okay, yan. Si Attorney Batas Mauricio, aming resident lawyer, katuwang po yan. Lagi ng bitag at bitag ang batas. Bitag at batas. Yan po, lagi. Sa inyo naman, sige, ganito. Susubukan, ito gagawin natin. Ito, nandito rin tayo. Gagawa tayo ng paraan ng ways na parang ma-permanently dismiss. Kasi kung provisionally dismiss, ang ibig sabihin, sa 2 taon para wag kayo magreklamo. Baka kasi pag nagreklamo, may danyos na 100,000. I-permanently dismiss pagkatapos, tsaka gagawa ng hakbang na para siya'y mabayaran ng danyos sa perwisyos. Nakuha mo? Susubukan natin dahil ako magaling dyan. Pero antayin mo kapag ako'y sa panahon ngayon, mahirap magsalita. Okay? Opo. Ay, ipagtatanggol ka namin dito. So, usap tayo sa baba. Okay? Opo. Meron ka bang gustong sabihin? Salamat po, sir. Wala ka bang girlfriend yun sa inyo? Wala po. Wala ka ba napupusuan? Wala po. Mabait ka naman. Hindi ka naman umiinom. Hindi po. Bawal, di ba? Bawal ang inom. Hindi po ako uminom, sir. Tubig or alak? Tubig, umiinom po ako. Alak, bawal. Hindi po ako uminom. Wag. Ayun, Tinanggal ko lang po, sir. Magtinanggal, delikado. So, hindi ka ABS-CBN? Hindi po. Alam mo ABS-CBN? Hindi po, sir. Alak? Babae? Hindi po ako Wala. yan. Wala. po. Alak? Wala. Wala. A. B. Wala po. Babae na. S. Sugal. Hindi po ako marunong sugal. C. Casino. Wala po. Wala. Bar. Nightclub. Wala. ABS-CBN. So, hindi ka. Okay? Wala po. Good. Usap tayo sa baba. Bawal yan, ha? Opo. Tulog ka na maaga, pahinga lagi, kain ng masustansya. Galaw-galaw lang konti, ha? Opo. Okay? Salamat po, sir. Walang anuman. Usap tayo sa tapos ito. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong, tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po hashtag ipabitag mo. Susunod, Mali ang floor plan na ibinigay sa inyo ng DPWH dahil ang DPWH Region 6 hindi nakipag-ugnayan sa DOH. ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nagbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Kami po ay napapanood lamang eksklusibo sa IBC TV 13 and sabay po yan sa aming YouTube TV Bitag Official. And at the same time, naka-live stream ho tayo sa ating Facebook page sa hashtag ipabitag mo.
Ganon din po sa Bitag Multimedia Network, sa Bitag Live, yung mga Facebook pages po namin. Ngayon, sakaling hindi nyo po makompleto itong aming programa ngayon dahil busy po kayo, patingin-tingin kayo, nagluluto kayo, pwede pong sundan mamayang gabi pag medyo available na po kayo. Sa malaking TV niya lang po panoorin. Total, anyway, hindi na po mahirap ngayon sa paggamit po ng digital. Ngayon, eto po, kontratistang inareklamo ang DPWH Region 6. Yung ospital ng mga sundalo, hindi pa raw na kompleto ang bayad. Ang estilo po namin mga boss, kapag pumasok po sa amin, may mga update po kaming bibigay. Karapatan po ng taong bayan, partikular pag ito ho'y proyekto ng gobyerno, dahil pera ng gobyerno po yan, para sa taong bayan, malaman ano bang estado ngayon. Kapag inumpisahan po ng bitag, ito ho'y hashtag ipabitag mo, ang isang reklamo, asahan niyo pong tututukan po namin yan hanggang sa magkaroon po ng sinasabing ito'y solusyon. Nakaraang January 10, inere ng bitag ang reklamo ng isang pribadong kontraktor. Nahihirapan daw kasi silang maningil sa DPWH Region 6 sa Iloilo. Only revision daw kasi ang DPWH kaya hindi matapos-tapos ang ospital na kanilang ginawa. Ngayon, matapos nating i-area, agad nag-set ng meeting ang DPWH sa Carpa Builders. Maya-maya, okay, malalaman natin ang status ng reklamo, kaya maganda siguro balikan muna natin detalye ng sumbong. Eto, panoorin nyo. Mali ang floor plan na ibinigay sa inyo ng DPWH dahil ang DPWH Region 6 hindi nakipag-ugnayan sa DOH. Bakit po magsasuffer yung kontratista na sumunod faithfully, willfully, yung terms of reference na binigay nyo? But then again, for your failure to communicate with DOH, the contractor suffers, and pati at the same time, pati mga sundalo na dapat ngayon ay meron silang ospital na naantala dahil po doon sa hindi po ninyo pakikipag-coordinate. Kayo pala magtatayo ng ospital, nagulat na lang daw ata ang DOH Region 6 nung kumuha na ng permit to operate itong kampo, yung mga medical personnel nila to operate the hospital, then nireconfigure lahat yung floor plan, kaya medyo natigil-tigil. Kawawa naman yung mga sundalo natin, dapat may facility na sila ngayon. Kami po sa hashtag ipabitag mo, pag nag-imbestiga, iniimbestigahan po natin punot dulo, ano? Ngayon, gusto po natin maintindihan ninyo, pagdating sa mga kontrata ng gobyerno, mangialam na po kayo. Kasi ito po yung mga pera at pondo ng gobyerno. So alamin niyo po kung saan yung mga proyekto na pinupondohan ng gobyerno, karapatan ni Juan de la Cruz at kung sino man sa inyo, na malaman kung saan napupunta yung pera ng taong bayan. Kung yan infrastruktura, tutukan niyo po. Kung yan ay ospital, mga building o anuman mga bagay, tingnan niyo na maigi. Na para na sa ganon, kayo'y nakakaalam sa inyong mga lugar, hindi yung niloloko kayo ng mga politiko ninyo. Mas mahalaga ngayon maging wais na kayo. Hindi na po uso ng bakang gagawin ng mga politikong mga trapo, gagawin kayo mga poverty porn na pinaasa kayo. Sinusuhulan kayo ng mga pera-pera maliliit lang dyan. Kung minsan nabababo yung mga proyekto, saan bang mali? Ngayon, makakasama natin ngayon ang ating sa studio, sina Engineer Zoe Bartosis at ang Carpa Builders. Magandang umaga sa iyo. Good morning, sir. Good morning naman. Okay, so, ako'y hihingi lang muna ng update sa iyo, no? So, ikaw ba'y pumunta na ng Iloilo para malaman kung ano yung situations, ano bang napagkasunduan ninyo dahil medyo kami tumabi muna, no? Para nang sa gayon, magkaroon kayo ng resolution kung ano yung dapat ayusin. Ano bang napagkasunduan ngayon? Kung update na hingi namin sa inyo. Maganda nga hong balita, sir. Kasi nung last Monday, di ba, pinatawag po kami. Sa meeting namin, nagkasundo po kami. Okay. Na itutuloy na ang project. Alright. So, yun naman ang gusto natin mangyari. We're here to solve the problem, not to create another problem. Kasi una sa lahat, proyekto ng gobyerno para sa taong bayan, ang makikinabang ng taong bayan, hindi lang taong bayan. Kung ito'y mga sundalo natin, mga kawal natin, di ba? Pabor sa kanila yun. Kaya kung ito'y natuloy, magandang balita na para sa akin. So, ikaw ba'y willing na tapusin na to para matapos na? Tututo ka na rin. Yes po. Then you have to go down the ground para makita mo in such a way na Mag-stay parang... na ako dun eh. Okay, sige. Well, diyan ka lang. Magandang balita yan, ano? At least happy tayo rito. Sa kabilang linya naman si Engineer Abel
De Pedro. Magandang umaga sa iyo, Engineer De Pedro, sir. Magandang umaga po, sir. Okay, sir, kami hihingi rin ng update sa inyo. Mukhang maganda na atang development. Parang nakita na natin dito ngayon. Engineer, siguro manggagaling sa inyo. Anong napagkasunduan nyo na? Kasi mukhang maganda naman binalita sa atin ni Engineer Bartosis. Kayo naman po, bilang dyan sa DPWH, ano pong ibabalita nyo po? Gusto po namin marinig sa inyo sa kapakanan po ng taong bayan. Magandang umaga po, sir. Nung pagpunta dito ni Engineer Zoe sa Region 6, doon siya ganina punta kay Director. So, kay Director Oropil. So, pinapakomit siya na magbigay ng affidavit of commitment kag mag-move in na dito, magbalik na sa trabaho para nga matulungan sa claim niya. Yun lang, sir. Okay, so affidavit of commitment na talagang tatapusin at gagawin yung proyekto para mabilisan. She will be on the ground to supervise so that maiwasan na yung sinasabing siguro dapat pang dadaanan bagkus doon mismo sa project engineer at gayon din kayo sa carpet builders at gayon din parang sa inyo para ma-solve to rito. Tama? Yes, sir. So ang panalo rito, sir, kung ganitong situations, magiging masaya po yung sinasabing kampo natin dyan kung saan sila po yung beneficiaryo ng sinasabing medical facility ng Philippine Army dyan sa inyong kampo na yan. At mamaya siguro kung susubukan natin makakausap ito yung spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa lugar, ano? So susubukan natin tawagan din kasi ito ay magiging good news na sa kanila. So anything else, sir, na idadagdag po ninyo na para medyo maintindihan ho ni Juan de la Cruz. At kahit sino pong mga kawal natin good news po yan, particular dyan sa kampo na yan. So ano po yung dito sa maliban po roon sa inaasahan nila, ano pong timeline ang nakikita po na ito'y operational na kung matatapos agad ni Engineer Bartosis yung project naman on the ground sa carpet builders. So anong timeline po makikita natin? Yung pag-meeting kay RD Oropel, sir, ina-advise sana sila na kung maka-execute na sila ng affidavit of commitment, kaagad-agad mag-move in, mabalik na sila sa trabaho. Parang tuloy-tuloy na yung paggawa. Okay. Yun lang, sir. So affidavit of commitment, meaning they're committed to continue and finish the project and so go down the drawing board on the ground tapos aayusin nila para nang sa ganon, tuloy-tuloy at matapos ng maaga, makasingil na rin ng maaga. Tama, sir? Yes, sir. Yes, All sir. right. Tama, sir. Oh, ikaw naman, Engineer Bartosis? Yes, I will assure you I'll finish. All right. Engineer, kami nagpapasalamat sa inyo, Engineer, nagkasundo na rin, which is, yun naman ang gusto natin, ito naman ay pondo ng gobyerno para sa taong bayan. So, mapapakinabangan ng distrito, ng rehiyon ninyo dyan, particular mga sundalo, nag-commit na rin dito si Engineer Bartosis. So, inaasahan po namin everything will be fine. Everything will be okay. Okay, sir? Engineer De Pedro, maraming salamat po. Kami tututok na lang at sisiguraduhin na namin magkaroon ng affidavit of commitment. Ito si Engineer Bartosis para masimulan agad na ang magiging masaya ay yung beneficiaryo natin dyan, mga sundalo sa kampo. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat din na kayo po'y tinatanggapin pa na naging kabahagi rin kami na solusyon ng problema, okay? May sasabihin nga. Thank you so much, Engineer. So, ikaw naman, kumusta naman? Okay ka na? Okay na. Thank you, sir. Walang problema sa atin naman dito. Thanks to you. Kumusta naman yung mga sundalo? Nakausap niyo rin? Actually, na-relay ko na kay isang lieutenant na doon na okay na. Okay. Sa linya naman ng telepono, ito naman si Lieutenant Colonel JJ Javines, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Magandang umaga sa iyo, Lieutenant Colonel JJ Javines, sir. Tama ba ang pronunciation ko, sir? Javines? Magandang umaga din po, sir, at maraming pong salamat sa pag-invite po sa atin dito sa programa po ninyo. Okay. At magandang umaga din po sa lahat na nakikinig. Okay. First of all, sir, magandang umaga at maganda rin ang kami nasisiyahan na tinanggap niyo pong tawag namin. Kayo po yung kampo ninyo dyan sa loob na may ospital na mga sundalo ninyo, pamilya ng mga ibang residente sa lugar, beneficiaryo ng ospital na ginagawa, ano?
Dito sir, nag-commit na rin yung dalawang engineer, ay affidavit of commitment, yung project engineer, si Engineer Bartosis at yung engineer naman dyan sa project engineer sa DPWH na gagawin nila sa lalong madaling panahon. Eh, ano naman po yung take ninyo sir na inaasahan po ng mga sundalo natin dyan sa kampo? Unang-una po sir, nagpapasalamat po kami, no? Lalo na po yung aming Division Commander, Major General Marion R. Season, sa pagbibigay po ninyo ng pansin dito po sa parang natenga na project ng na hospital po dito sa loob ng 3ID. Ito po isang project under sa TICAS at ito po yung pinangangasiwaan ng DPWH Region 6. Ano? Supposedly po sir, last year pa po sana ito matatapos. Ano? Ngayon po, natenga siya at ibig sabihin po nito, nagdidelay din po yung serbisyo na nararapat na maibigay sa ating mga kasundaluhan. No? Lately nga po, sir, meron po tayong encounter noong January 17 at meron po tayong isang trupa na nasugatan, isang trupa din po ang namatay sa encounter na yun. At itong pong hospital na to, malaki pong serbisyo na maibibigay nito sa ating mga, hindi lamang po sa ating mga kasundaluhan, kundi po sa kanilang mga dependents at of course ito pong mga communities na malapit dito po sa ating kampo dito po sa Hamindan kasi po napakalayo po ng hospital na galing dito sa kampo. So maraming salamat po sir sa tulong po ninyo. Sana po maumpisahan po ulit ito at matapos po ang proyekto na ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sir sa tulong po ninyo. Colonel, una sa lahat, ako'y nasisiyahan na sinabi ninyo na hindi lang pala sa mga kasundaluhan natin, pati yung kanilang mga dependent, mga anak, asawa, malaking bagay po yan. At hindi lang yan, you're sharing the hospital doon din sa community dahil malayo yung hospital na paroroonan pa. Kaya doon sa loob, parang part of public service na rin ninyo, na pati pala yung mga in case na doon sa komunidad, nag-o-offer din po kayo ng service parang out of the humanitarian purposes. Is that what you're saying? Tama po yun, sir. Itong yung ating pong hospital dito sa loob ng ating kampo ay open naman po ito sa mga civilian residents, lalo na po dito sa malapit sa kampo natin. Kasi po sa labas po ng gate ng kampo natin, marami na po mga civilian residents po dito at sa mga karating barangay din po. Kasi po yung pinakamalapit na hospital dito, nandun po sa Mambusaw. It will take us like 45 minutes to an hour pa po yung hospital yun. Yun po yung pinakamalapit. So, din po, open po yung ating hospital, hindi lamang po sa ating mga kasundaluhan at kanilang dependents, kundi po sa mga nearby communities natin na lalo na po pag emergency cases. Alright. Sir, ako ho'y nasisiyahan at in part also the solution of the problem at all ends well dito sa parting to. So, tutukan na lang po natin, sir. Nag-commit naman po yung project engineer, si Engineer Bartosis. Ganun din po yung ito naman yung engineer ng DPWH na matatapos to. So we look forward to, sir, pag medyo nagbukas na po yan, ay gusto ko pong bisitahin yung hospital ninyo para silipin naman, sir, na kung ano yung situations ninyo. I'll be more than glad to come and see you there para masilip naman yung hospital. Para dyan sa malaking karangalan po sa amin, sir, na mabisita po ninyo at maraming salamat po talaga, sir, sa tulong po ninyo at para lalong mapabilis po itong matapos ang proyekto sa lalong madaling panahon. Karangalan po namin, sir, na mabisita po ninyo kami dito sa 3ID sa Campa Peralta, Hamindan, Capiz po. Alright. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Lieutenant Colonel J.J. Javinas, mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, sir. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Alright. So, ikaw naman, anong tingin mo rito kung magawa nyo na? Anong yung timeline sa palagay mo kung mabibilisan ninyo? I mean, marami palang makikinabang dito. Ha? Can you imagine? Pati yung mga residents in the area will share the hospital. Hindi lang yung mga pamilya ng sundalo, mga sundalo, bagkus doon sa komunidad, parang isi-share na lang hospital, ano? Which is supposedly for military, but then again, parang 45 minutes pa ang lahi, parang isang oras, ano? So, sa palagay mo kaya, mga anong timeline ninyo? Tingin mo? Wag lang ho, basta ho tuloy-tuloy ang progress billing. Kayang-kayang tapos yan ng 4 to 5 months. Well, 4 to 5 months. Finishing na naman kasi. Okay, yung ganito. na yun, very, may leeway na ako doon. Basta't importante sa progressive billing mo, whatever that you accomplish, bill. Kung nahirapan ka, takbo ka sa akin. Yes.
Pag nahirapan ka sumingit, takbo ka sa akin. Yes. Kasi unang-una, hindi naman ako kolektor, para to sa mga sundalo natin malayo sa itsura ko maging kolektor. Kaya lang, pera ng gobyerno yan. Nakatingin kami. Alam mo naman ang trabaho ko, matatayay nga ako ng taong bayan. Yes. Naturalmente, anumang pondo ng gobyerno sa kapakanan ng taong bayan, kapareho niyan sa loob ng kampo. Mga sundalo yan Mas madikit ang puso ko pag sinabing army. Okay? Okay po. Military kasi ang father ko nung araw. Alam mo naman nung araw, pag may mga kampo, medical clinic lang yun Pero kung ospital, malaking bagay yan. Kaya, pakibilis lang. Ay kung maaari, kung nahihirapan ka dyan kay Engineer De Pedro, Engineer De Pedro, kinig ka, kaibigan kita, para pagdating dito, para matapos to, pipinguting, ayusin na dati, ha? Bilisan mo na lang, ha? Okay po. Permahan mo na, okay. Okay. Well, ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Seryoso po kami, hindi po kami nagbibiro. Pag serbisyo, tulong, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Susunod, 400,000 na halaga ng face mask gustong mabawi na isang dating online seller. Buyer na nagpakilalang empleyado ng gobyerno hindi na nagbayad. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. May tatak. Tatak bitag. Si Ben Tulfo. Online seller na bogus ng 400,000 na halaga ng face mask, hindi binayaran. Kami po ay lagi nagpapaalaala po sa inyo, Maging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa mga negosyo, produkto, trabaho, serbisyo, maging paladuda. Nang sa ganon, hindi po kayo naloloko. Ang taong paladuda at yung taong pinagdududahan kapag siya'y talagang dorobo, iiwasan ka na. Bakit? Yung mapagtanong, paladuda, iniisip niya, baka isang araw, mapabitag ako nito. Kaya umiiwas. Kaya mag-iingat sa mga ito'y nakikilala lang, nakipag-transaction kayo sa online upang maiwasan po mabiktima ng pandoloko. Naku, talamak po ngayon ang sinasabi po natin, mga ito'y cybercrime sa internet. Ang online seller na si Anthony mula sa Caloocan City, lumapit sa hashtag ipabitag mo, matapos maloko ng kanyang katransaksyon sa social media. Taong 2020, kasagsagan ng pandemya, nang umorder daw siya sa kanya ng 500 boxes ng face mask. Ang isang nagpakilalang regional director ng anti-crime group sa Region 6. Wow, man, heavy anti-crime. Yun pala siya, pasumuno ng krimen. Subalit matapos may padala mga produkto nagkakahalaga ng 400,000 pesos, hindi na raw nagparamdam. Patay pa kaya? Buhay pa kaya ito? Patay na. Sa palagay nyo. Detalye ng sumbong. Panoorin. Online seller po ako. Kaya po ako dumulog dito sa hashtag ipabitag mo para masolusyonan ang aking reklamo kay Nerissa Almarcia na taga Iloilo. Ako po yung nagpadala during pandemic times ng 500 box ng face mask at marami pang produkto. Nung una, okay naman yung pagbabayad niya. Kaso 3 years niya akong hindi na-update sa halagang 400,000 pesos. Dinaan ko po siya sa diplomasyang pakipag-usap. Ako po yung nagpabalik-balik from Manila papunta sa bahay nila sa loob ng 4 na taon. Ngunit wala pa rin pong nangyari. Ang gusto ko na lang pong mangyari is maibalik sa akin yung 400,000 pesos para magamit ko bilang panimula ng buhay ko ngayon. So muli po maraming salamat po, Sir Ben. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sa inyong panonood ho ng hashtag ipabitag mo, ito po yung nag-iisang pambansang sumbungan. Sa mga problema at reklamong sumbong, idinudulog po sa amin, makikinig, manunod lang kayo, natututo po kayo. Pero isang bagay na aming sasabihin, wag po kayo ma-entertain. Hindi po kami yung public service to entertain. Public service to make sure na iiwas po kayo na maging biktima sa mga galawan na mga dorobot sindikato. Wala po kaming pakialam doon sa mga kabit-kabit o mga kung sino-sino dyan, mga dikit-dikit o ano man yung mga sinasabing baon-baon or hugot-hugot dyan, magic-magic ba, salamangka-salamangkero
taas, baba, kaliwat kanan, halap at tikuluan. So, dito po sa amin, hindi namin sinasalamaan ka rito. Makakasama natin ngayon sa mga totoong sumbong. Live sa ating studio, si Anthony Rodriguez. Magandang umaga sa iyo, Anthony. Magandang umaga rin po, Sir Ben. Okay. Kilala mo ba itong si Nerissa Almazar sa Facebook na sinasabi Regional Director ng Community Anti-Crime Group Region 6? Sa online lang rin po, nag-comment sa mga post. Okay. So, chinek mo ba sa online, makinig lang kayo mga boss, na yung manner in which na para wag po kayong mas madala agad minsan kung kayo nagbebenta sa online, na ito po yung mga tell sign na mga bagay na pwede niyong tingnan na maigi para makaiwas. Hindi mo ba chinek kung totoo, lehitimo, or bogus yung kanyang... Kasi ngayon kahit sino, na ako'y anti-crime group, yun pala. Diyan ka lang sa tabi-tabi, anti-crime ka na. Isang bulaki lang ng daanan, ako nang babantay dito, anti-crime. Napakalaki ng ID nila dito kasing laki nito. Anti-crime. So, mga ID nila, uso ngayon yan. So, kahit sino pwede mag-form ng anti-crime group. Saan ba yan? Sa pulis, sa lokal na pamahalaan, sa barangay, sa NBI. Pag sinabing anti-crime, kinakailangan sa ilalim ka ng sinasabing lokal na pamahalaan na talagang sumusugpo ng krimen laban sa criminal world sa barangay, pandagat, o di naman kaya sa komunidad. Kahit na nga sa mga loob ng subdivision or sa mga barangay-barangay may anti-crime group para maiwas yung mga masawata agad, yung galawan ng mga kriminal. Nung tinanong mo Region 6, hindi ba nagsagi sa isipan mo? Visayas to. Kaya nga, Sir Ben, actually, nung nagpakilala siya na regional director daw siya, Region 6, tinignan ko na agad yung Facebook profile niya. Nag-profiling ako. Nakita ko yung mga events and mga kasama niyang kagrupo sa Iloilo. And then the other hand, kaya nadagdagan rin yung tiwala ko sa kanya. Yung anak niya kasi doktora. Sino may sabi? Baka sabi niya doktora. Sabi niya. Nakita ko rin naman po. May mga common friend po kaming doktor kasi naging ahente ako din before ng medical. May mga common friends kayo na doktor? Opo. Sinasabi mo ng mga common friend na doktor, kilala nila to? Hindi ko na rin siya siniay, pero nakita ko na rin sa ospital. Medyo naging bobo ko doon, Sir Ben, talaga. Hindi ko naman kinakailan sabihin lalaitin mo sarili mo. Ako lang, para matuto yung iba, Kaya pinag-uusapan natin dito. Iba yung atake, ibang galawan namin dito, Kaya ako tinanong sa iyo to, ay para makasiguro lamang na sa susunod yung iba nanunood, huwag kayo pakampante sa mga post nila sa Facebook. Kahit sino pwede mag-post yan. Ano may mga events niyan, maaring hindi lang events yan Kahit na anong sasabihin nila, kakilala ko, anak ko doktora, anak ko pulis. Hanggat hindi natin napacheck, kahit na ako minsan, may mga bagay na tatanungin mo kung saan barangay siya. Kung kilala ba siya sa barangay. Tatanungin mo kung saan siya napailalim. Siya ba'y nasa ilalim ng lokal na pamahalaan sa barangay ba siya? Siya ba'y anti-crime group ng city? Under the office of the mayor, or action group under the office of the mayor, or konsehal, or sa vice mayor, or sa munisipyo, or sabihin natin sa Kapitolyo, may anti-crime group yan, or sa barangay. So, itong mga anti-crime group, hindi basta-basta nag-uusbungan to, kinakailangan may credential to. Masyadong malawak yung anti-crime Actually, Sir Ben, hindi talaga ako nag-research na kasi nung unang transaction namin, hindi naman talaga good. As in, good payer. Okay, sige. Isa sa mga modus na ginagawa ng mga sa bigas na mga rice trader, mag-o-order sila. Pa-impress nila muna. Mag-o-order sila ng mga, kunyari, mga 20 kasako, o-order sila, babayaran nila yan. Good, yung cheque. Susunod, mag-o-order ng 50 kasako, makukuha tiwala. Mag-o-order sa kasakong bigas, babayaran nila. Yung pangatlong order nila, malaki na. Aabutin ng mga 200, tapos magbabayad ng cheque. Doon tatalbog. Kukunin muna ang iyong sinasabing tiwala. At pag once nakuha ng tiwala mo, titirahin ka na. So ngayon, para sa akin, yun ang pag-iingat, na yung ginawa sa iyo, isa yun sa mga pamamaraan para lamang
makuha ang tiwala mo at magbitiw ka. Kaya sa una, pampain lang yon. Pinainan ka lang. Ang galing nga po kasi... Hindi, pakinggan mo muna ako. Pinainan ka lang. Hindi ako nakikipagkwentuhan sa iyo eh. Copy, sir. Sinasabi ko sa iyo kung ano yung mali na wag na mangyari ulit. Na hindi naman ako, hindi ako nakikipagkwentuhan sa iyo. Para sa akin, alamin mo muna. Dapat magsisink in sa ulo mo itong mga sinasabi ko. Kasi kung ako maghahanap ng kakwentuhan lang, marami akong pwede makapagkwentuhan dyan. Ako'y nagbabahagi na sa iyo ng mga kaalaman para makaiwas ka sa mga itong klaseng modus. Alright, sige. Dito sa parting to, nakilala mo ba ang barangay doon sa lugar na kung saan residensya siya? After po ng restriction ng COVID, pinilit ko po talaga makapunta. So, naipatawag po siya sa barangay. Wala ka bang phone number na ibinigay niya na parang ano naman, pag sinabing to attest na yan, kilala ko si barangay, pwede mong tawagan. Ngayon, syempre, ang barangay naman kasi, pag nagbigay siya ng, wala naman sigurong lukulukong barangay chairman, pareho na itong pinky na to, hindi sumasagot, oh. Hindi pa sumasagot. Ewan ko, baka mahirap ito puntahan. Nakilala mo ba itong si Pinky Siason sa lugar nila, Barangay Pandak? Opo, bago po siyang kapitan ngayon. Ngayon. Nakaharap ko po is yung mother niya na previous barangay. Yung previous barangay. Nakausap ba? Kilala ba itong si, itong... Napagharap po kami dun sa barangay. So, napagharap ka rito kay Narisa? Opo. Ano naman ang sinasabi ni Narisa sa iyo kung bakit, nasaan napunta yung mga face mask na kinuha niya sa iyo? Pina-consignment niya raw sa iba para maibalik lang yung pera. So, Kaso nga, wala na po rin yung produkto. Pina-consignment niya sa iba? Karagdagan pa po doon, Sir Ben, may blatter report rin pala siya sa iba. Na ganun din yung ginawa niya, from Mindanao naman. So, ibig mong sabihin na naloko ka talaga, na gusto mo bang sabihin sa akin na talagang galing sa bibig mo na may pattern to? Yes. Ganito? Yes, sir. Kasi kung papayagan niyo ako mag-explain, before that sa akin, may nabayaran siya ng mga atraso niya from previous month. Nabayaran? Nabayaran Kasi niya. nabayaran. Kasi malapit sa kanya, sa Dumangas. Ako kasi Manila, tas yung isa sa Mindanao. Naturalmente, kung sino malapit, may kasabihan, malapit sa kusina, yan busog. Kaya, Malayo ka sa kusina, Tom Goods ka. Kung gusto mo malapit sa kusina, busog ka, kahit na kutkutin mo yung malamig na bahaw, lagyan mo ng kunting sabaw ng bulalo, sogbo ka. Di ba? Busog. So, dito sa parting to, human nature yun. Kung sino malapit at kung sino nakakapagsingil sa kanya, harap-harapan, nababayaran. Baka naman siguro dito sa parting to, dinorobo rin siya, nadali rin siya ng iba. Hindi kaya, ayoko naman kasi mag-aakusa tayo rito ng mga tao na talagang naloko rin sila. Ang hindi malinaw sa akin, baka pinayagan mo siya mag-consign na yung 400, kinonsign niya sa iba, tapos babayaran siya, tsaka kababayaran. Hindi ba ganun ang usapan ninyo? nung nagsimula po kami, alam niya na cash on delivery kasi hindi ko po talaga kaya. Small time... Kung cash on delivery, bakit mo dineliver na wala siyang... Dapat kumuha ka man lang ng deposit? Napadama niya ako nung una eh. Tapos, kung pinadama ka, chines mo rin siya, chineckmate mo. pinayagan ko na lang rin po kasi naging genuine naman yung approach niya. Pinapahatid niya yung produkto sa bahay nila. So, Sino naghatid? Meron po akong pinakisuyuan na boardmate ko before. Sa Iloilo? Sa Iloilo, na ihatid sa bahay. Okay, so sa Makatuwid, kilala mo to? Kilala po. Sa Makatuwid, nag-uusap na kayo? Online lang rin po. Nag-usap na ba kayo sa barangay? Yes. Saan kayo nag-usap? Face-to-face? Barangay face-to-face po after Okay, pandemic. so ano napagkasunduan nyo sa barangay nung naunang barangay na chairman? Wala raw siyang kapasidad magbayad. Sinong walang kapasidad? Si Nerissa kasi nagkasakit. So, itong barangay chairman nung nauna, nandoon mismo nagsabi na wala siyang kapasidad. Opo, tapos hindi na po sumipot. Binigyan na po yung certificate to file action. Okay, well, so nangyari ito, may pinanghahawakan ka ba na parang papel na sinasabi siya'y kumuha sa'yo ng ganitong halaga, na ay babayaran ka niya? In-acknowledge po sa barangay. So wala kayong kontrata, nagpadala ka agad? Acknowledgement pirma lang po. Ba't ka nagbitiw ng produkto mo na wala man lang anumang pinanghahawakan? Parang yun lang rin sir nagtiwala lang rin Okay, talaga. karamihan ng mga naluloko, yan laging sinasabi tiwala. Hindi uso ang tiwala pagdating sa negosyo. Magtitiwala ka lamang sa anak mo, sa kapatid mo, sa nanay, tatay mo,
minsan mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, huwag kang magtitiwala. Dito pa kayo, hindi mo kakilala. Sa linyang telepono, si Cap Pinky Siason ng Barangay Pandak, Pavia, Iloilo City. Ma'am Pinky, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Sir, good morning, sir. Yes, ma'am. Ma'am, I don't know kung alam niyo ba itong problema rito inilapit po sa amin. Ay, alam ko, bagong barangay lang ata kayong barangay chairman, kaya kayo'y nahalal. Kap, reklamo Yes, itong... sir. New kasi ako. New na barangay kapitan. No, barangay. So si Anthony Rodriguez, ito yung complainant namin na patungkol dito sa kanyang mga face mask. I don't know kung familiar po kayo kasi kung hindi, mahihirapan po tayo, ma'am. So, bali, nag-message po sa akin si Mr. Rodriguez Yes, ma'am. regarding sa case niya sa kay Mrs. Almarza. So, that is why inas ko yung previous na kapitan. Sa regarding sa case na to. So, Yes, ma'am. At least now may background ako kung ano tong ang problem ni Mr. Rodriguez sa kino-complain niya na si Mrs. Almarza. Pero ma'am, may tatanong lang po ako, ma'am, if I may, Residente po ba siya mismo ng barangay ninyo or transient lang siya dyan? No, ang resident sila sa isang subdivision dito under sa barangay. Pero nga, nang mag-call sa akin si Mr. Rodriguez, so ipina-confirm ko kung dyan pa sila sa nasabing ang subdivision. As of this time, nalaman po namin na pina-assume na ang bahay na tinitirahan nila. Wala na siya, in other words, iba na. So, as of today, wala na sila. Alright. Ma'am, wala naman po tayo magagawa kung talagang ayaw makipag-settle ng inarereklamo. You'll do the best that you can to make it na magkaroon resolution. But anyway, ma'am, anong tapalagay mong mangyayari dito, ma'am? Certificate to file action na lang, tama? Yes. If magpunta si Mr. then pwede tayong mag-proceed kung ano mga pwede nating para mahabol natin si Sige, ma'am. Miss Almarza. Pero kasi nga, ang problema kasi, so hindi na namin siya malocate. Ayan, sige ma'am. Ma'am, sige, ganito. Maraming salamat, ma'am, kasi hindi niyo naman kasalanan yan. The best that you can. Nakita ko na yung best effort, ginampanan niyo po ang pagiging kapitanan ninyo. In this case, wala na sa lugar ninyo. So, mahihirapan po talaga tayo, ma'am. Diba? So, sige, maraming salamat, ma'am, ha? Okay, sir. Thank you din. Okay, sige, ganito. Okay, sige, pakita natin si Nerissa. Okay, pakita. Nerissa, kasi manawagan ka, split screen. Tawagan mo si Nerissa, bibigyan kita ng, sige, okay, split screen natin. Sige, tawagan mo si Nerissa, kausapin mo. Baka nanonood sa atin yan. Ma'am Nerissa, nandito na ako kay Sir Ben para magpatulong. Kasi ilang ulit na rin tayo nag-uusap at pabalik-balik na rin ako dyan sa Iloilo na hindi mo ako halos pinapansin. Ang sa akin lang naman, Ma'am Nerissa, natulungan kita. Sana maibalik mo naman yung pera ko sa produkto. Kasi produkto dapat mong bayaran. Tumagal na rin po ng 4 na taon. Ma'am Nerissa, please communicate na lang po. Idaan natin to sa maayos na usapan. Kasi ayoko rin naman na umabot tayo sa legalities. Pero kung option nyo po yun, Ma'am Nerissa. Willing naman po ako pumalik ulit dyan sa ika-5 beses sa Iloilo para makipag-usap. Okay. Tatanong ko sa'yo, magkano ang halaga nito? Yung 400 boxes mo? Nagsimula yan, sir, sa 790 per box sa times 500. Pero ngayon, magkano na ngayon? Lahat magiging 500 boxes. Boxes. Kung hindi po ako nagkakamali, mga around 400,000 po. 400,000. Okay, lagay mo kay Nerissa. Okay, ako mananawagan na ako. Sige. Nerissa, public service lang to, Kung ikay nanonood at kung sino mga kaibigan mo nanonood ngayon, kumare, kausapin mo tong taong, well, may obligasyon ka pa rin. Hindi ko estilo mangolekta. Trabaho ko magbigay ng solusyon. Ngayon, maaring nakalimot ka lang, yung 400 boxes na yan, ay 400,000 pesos ang kahalaga ng mga face mask yan. Kung nagamit mo yan, kung sakaling medyo nasa pangangalaga mo, at the same time na niloko ka, isulat mo yan, kasi kung hindi, kung ano man ang mga magagamit niya, pwede ka naman maghukuman sa small claim. Court, sakaling dito sa parting to, basta't mga papeles na hinahawakan mo, pwede naman tumulong sa iyong clerk or court doon din sa Iloilo. Kaya lang pupunta ka roon.
Doon kasi yung kliyente mo. Ang option ko kasi, Sir Ben, by all means, kailangan ko na mabawi kasi talagang nadiin Well, ako dyan. sa parting Kahit yan, pumunto po ako doon. okay, di gawin mo lahat magagawa mo kasi at this point in time, kung talagang sinasabi mo nga whatever it is na pupunta ka roon, puntahan mo na lang. Sa atin dito, ayoko naman muna kasi yan hindi ko pa alam yung kanyang side, ano? But anyway, kung desidido ka, go ahead and do it. Okay? Sa tulong ng bagong kapitana. Okay? Usap na lang tayo sa baba. Kapos na tayo sa oras. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Higit sa sumbungan. Investigahan. Anumang reklamo, binibigyan po namin solusyon at aksyon. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. Yung tatak doon sa tulong at serbisyo. Tatak Bitag. Si Bitag po ay si Ben Tulfo. Ito po yung tatak. #Ipabitag mo.